60 yan. Ano pa po? Okay na. Punta tayo sa Red Ribbon. Ako nang mimili ng pagkain ng mga pambam. Salamat po. Ayan po. Today po, nagprito lang po ako ng ano po to sa atin? Siguro yung macro po to dito sa France. Pero sa atin siguro yung galunggong to. Kaya lang dito, yung galunggong lumalaki sa atin. Inuhuli na natin. Ito yung, inano ko lang to. Parang, ano ba tawag nito sa Pilipina? Sa Bicol. Parang, inano na lang. Yung linagyan ko lang po siya ng kamatis, syempre sibuyas, marami pong luya. Tapos ito po yung sinasabi ko sa inyong ozay na medyo maasim po siya. So, masarap po siya sa ganito. Si mama po, paborito niya yung ganito. Yung ginanyan lang yung isda. Mas gusto ni mama yung ganyan. So, kinalakihan namin po yung ganyan. Yung sa ano tawag nito? Yung pag nagluluto po siya ng dilis. Minsan ginaganyan na lang niya. May tawag dun sa Bicol, kaya lang, syempre, laman naman po si Manay Tini, makakalimutin. Tapos, linagyan ko po siya ng konting leeks. Tapos, yan. Tapos, hindi ko na nga po, lasligyan ko ng sili. Ayan. Pampabango po. Tsaka bell pepper po. Yan. Yan kasi yung paborito ni Frank. Mas gusto niya yan kaysa sa prito. Which is bizarre. Pero, mas gusto niya yung ganyan, yung inano lang. Inunon, yun. Inunon po. Yan. Inunon. Inunon po yung tawag dyan sa Bicol. Tapos ako po magpiprito ng konting dilis. Kami lang po kasi. Tapos syempre, kapartner niyan, rice. Yung kagabi po yan. Kasi pag nagluto po ako, hindi nadamihan ko na para hindi po ako nagluto. Hindi naman po napapanis. So, ang ginagawa ko po, inaano ko na lang, pig-iinit ko na lang siya. So, tatlong leche po yung linuluto ko. Tapos isang naman, pagka nagugutom siya yung sarili niya rin, gusto niya siya yung gagawa ng fried rice. So, yan din po yung gusto niya. Kasi marami po siyang nilalagay na kung ano-ano sa fried rice niya. Minsan lalagyan niya ng kimchi. Mas gusto niya po yung tasteful yung fried rice niya. Ako naman po prefer ko yung white rice. So, kanya-kanya talagang hilig. Pero pag nagpo-fried rice din po ako, lalagyan po natin ng Kumuha ako ng basilic po. Ayan. Pumuputok lang po baka matalsikan po kayo talsikan. Kasi pagka naglagay po kayo ng basilic na leaves na fresh, nagtatalsik siya. So, baka matalsikan po kayo. Masakit po Lagyan po nyo ng ng ito. Pangharang ba? Ayan. Kasi nagtatalsik. Taralsikan po yun. Yan. Tapos, lagay ko na rin dyan yung niluto ko kahapon nagluto pa ako ng konting dilis. Para mainit. Yan. Pwede na yan. Katalsik lutuin natin ng konti putok-putok baga, hindi mong na yun. Yung namo, New Year. Yan. So, yan lang po yung ulam namin ni Frank. Prito, na ganyan. Tapos, inunon. Ayan.
At ako ito. Tapos, yung narcissus po, nalagyan ko po ng narcissus. Yung ano ko. Yung kanin ko po. Ayan po. Bon appetit. Magandang buhay po. Have a nice day po sa lahat. Magandang buhay. Ayan. Good morning po. Ayan. Yung kaibigan ko pong English, Paris po sila. So, last night po dito sila sa amin natulog kasi nagkaroon po sila ng problem sa jeep na, yung jeep po yung parang mga tao pong nagpaparent ng kanilang bahay. Halimbawa, may malaki po silang bahay. Tapos gumawa po sila ng parang connecting na bahay. Normally, may sarili kang lutuan, ganon. Parang sarili mo din. But ang nangyari po, ang naging problema nila, sa loob mismo po ng bahay, tapos grabe pa daw pong manigarilyo yung babae, tapos may malaking dog, so it's parang masyadong magulo daw po, gano'n. Ayan. So, ayan, bisitahin natin si Mr. Frankie. Medyo malapit na pong matapos. Actually, tapos na yata. Ayan po yung sabak nung ano. Tapos lalagyan niya lang to ng fence all around para po naman pag umaga yung chicken niya papalayain niya na dyan. Mag ano-ano luralakwat siya sinda dito. So yan, nagtitake ng picture si Mas Frankie. Tapos ito yung sa likod. Sino kaya magpaparalinig nito ng ipot? Tapos ito yan. Let's go. Tapos ito yan. Tibay-tibay din ang dimong kuga. Ayan. Tibay-tibay din. Lahat ng butas, tinakpan niya po. Except, hindi niya ito nakita. Hindi talaga tinakpan yun. So, okay lang. Kala ko may mali. Sine-check ko lang yung mga pinagkakagawa. Tapos, ayan, blue pa rin yung full natin. Siguro ano pa naman, okay naman 22 yata kahapon. Tapos ito yung mga roses natin, ang daming supang. Pagkaalaga mo talaga yung roses, ang daming supang. Ganda po. Si mama mag-i-enjoy dito, ang daming supang. Tingnan nyo po kung gaano ang kinaganda niya nung lininigan natin yung yung bitis niya, yung surroundings niya. Ganda. Ito ang ganda nito, tas ang bango pa. Maganda po yung mga English roses kasi mababango po. So pag bibili po kayo, may iba-ibang variety. Tapos may mga roses na grabing bango. Talagang grabe ang bango. Ito po ang grabing bango nito. Sana mapadami ko to. Yan. Ito din. Yung yellow hindi masyadong mabango. Tapos, kanina, si Frank naging busy dito. Kinat niya na tong pampa na to. Yun yung pampa na may parang puting tanan. Ayan. Dapat ito tanggalin namin. Ang hirap pong tanggalin ito kasi lumalaki yung paa niya. So, dapat ito. Titigating na to. Ayan. So, yan po yung namin. Yung naging work. Tapos ito, ang daming turns. Yan. Grabe pong hirap niyan kasi parang kala mo talagang matinik. So, pag hinanap mo yung niya, yung bitis niya, yung paa po ng pinaka-plant, mamaya po titingnan ko kung makakat ko po siya para matanggal na po yan. Tapos, kahapon, ngayon po hindi ko pa ako masyadong nakapagawa kasi nandito po nga po yung kaibigan ko. So, hindi masyado akong nakapagawa this morning kasi nasikaso ko po sila sa breakfast. So, ayan na po yung roses natin dito. Wala pang bukol-bukol. Malapit pa lang. Ayan. Tingnan nyo po kung gaano ang inano niya. Basta pag may mga ganito, mamaya ikakat ko to. Tapos kahapon po may tubig. So, diniligan ko po sila. Ayan. Tapos yung kaki natin. Persimmon. Ayan. This time walang mga ano-anong kumain ng kanyang leaves.
Tapos ito. Ayan, tumutubo na po yung mustasa. Ayan, nagiging mustasa na siya. Ayan. Ayan, dami. Rinireplant ko po. Kasi ditong bandam, walang gaanong tumubo. Ewan ko ba't na nung nangyari. So, mamaya lilinisin ko po yun. Tapos, i-replant ko po yung mga tabi-tabing yan. Tapos, dito, iba-iba po yung tinanim namin. May salad, may petchay. Pero sa tingin ko yung petchay, hindi na, parang luma na po. Pag luma na po yung seeds, hindi na po tumutubo. Yun. Ito kasing mustasang, this year lang to binigay ni ka-farmer sa akin. And, binilhan niya po ako. Tapos si Kainaman, Canada din, si ate, nagdala din po. So, ayaw ko kung itatanim niya siguro sa pot. So, ito. May tinanim din dito kung yan, kamote. Kasi, I miss kamote tops. So, siguro next year. Ewan ko po kung makakauwi kami ng Pinas kasi si Sampo gusto niya mag-aral sa Quebec. Tapos si Osh naman po, meron siyang 6 months sa China. So, ang mangyayari po niyan, baka syempre hindi man naman po namin kayang pumunta pa ng Pilipinas. Tapos, baka ako dito matira. Tapos si Frank na lang ang sasama kay Sam sa Quebec. Tapos ako, baka pumunta kami ng China kasi gusto din namin bisitahin yung China. So, siguro, kailangang kapaganap ng work agad para meron pabili ng ticket. Ayan. Tapos ito, yung sili natin. Kaya lang, yung sili natin, hindi masyadong yung round, ang daming pula. Pero tuloy itong natin, yung sili natin na mahaba. Puro green. Ayan, puro green lang. Ayan. Pero maanghang siya ha. Sobrang anghang niya po. Tapos ito yung Chinese hives. Ayan. Tapos ito po yung magiging buto niya. Ang ginagawa po ko, pagka yan ma-brown na po, kinukuha ko lang yung mga seeds niyan. Tapos tinatanim ko sa paanan niya. Kasi masarap po siya sa yan yung po ginagawang kimchi ng mga Korean people. Tapos lalagay ko rin po siya sa sa fried rice. Sa din, sa pansit po. Yan. Kahit saan po. Sa adobo, basta gusto. Kasi ako po nilalagyan ko para maganda po yung kulay, may green-green. Ayan. Tapos doon din, dito, iba din po yung sili natin dito. Yan, tingnan, iba din po yung variety dito ng sili natin. Ito, mahaba. Iba din parang mahabang, manipis. Ito mataba. Yan. Diba siya. Iba din yung seeds na nakuha ko. Ang nangyari lang dito nung linagyan namin ito, kulang na yung sun. So, kaya siguro hindi masyado pong nag-green. So, ayan po yung natin. Ang ating taniman. Back to the house po. Ayan, today po. Ayan po yung daily routine ko. Titingnan yung mga process na didiligan yung mga parang nauuhaw. Ayan. So, magandang buhay po. Hanggang mamaya po ulit. Ayan si Frank. Puntahan natin. Wala namang ginagawa. Ayan. Bali, ito pong plastic na to. Ano po to ano tawag nito? Nung nag-move po kami, bali, yun yung takip nung namin, ng mga bed. So, ginawa ni Frank, hiningi po. So, na-use po namin para at least pag the problem is, you think you can enter this one in the car, Frank? Yeah, yeah. Are you sure? Because it's big, Yan kung sa yan. Okay. So, pero kailangan walang branch. Dapat mga dahon-dahon lang po kasi mabubutas. So, ayan, yan po yung naisip niyang gawin kasi ang mahal din po nung plastic na pang garden. Parang 10 sacks, around 4 euro. Tapos syempre mabilis din lang po kasi maganda talaga po yung may mga container ka na pwedeng yun. Ayan, tingnan natin itong clementine. Tatlo pala ang binungan itong pumag na to, pero tatlo pala po, hindi dalawa. Yan, tatlo. Yan, kulang ng isa syempre. Sa kanila ng tatlo yan. Yan.
Tatlo pala po yung binunga. Kaya lang kitang-kita na ng ano, tinanggal niya lahat. Pero okay lang naman kasi yung sa kabila kaibigan namin. Yun yung bahay ni George yung sa kabila. So it's okay. Ayan. Ito po pala. Papakita ko lang po yung mga ginawa naming driftwood. Nung nasa reunion po kasi kami, yung sa military, yung camp ng military, in front po nun is Indian Ocean. So, pagka may mga, ano po, tas mababatuhan po siya. So, pag may konting bagyo or something, ang dami niya pong driftwood. As in, dami-daming driftwood. So, ang ginagawa ko po, kasi tatawid lang naman, at that time po, wala po akong work kasi ang hirap po maghanap doon ng work. Ang ginawa ko is, ang dami ko pong biniling mga, ang tawag nito, mga panggawa ng tungkol sa wood, yung ganon. So, ito po yung mga kinuha kong woods, kinat ko po yan. Tapos, ginawa po naming lamp, yan. Tapos, ito, vintage na po siya. Kasi parang satin po yung ano to, satin. So, ang ginawa ko po sa marketplace, marami pong nagbibinta ng lamp na 5 euros or something. So, minsan hindi na yung gumagana, but ang ginawa ko is, rinocupar ko lang po to. Kinuha ko lang po yung lampshade niyang ito. Tapos, dito ko siya linagay. Yan. Si Frank po ang gumawa niyan. Yan. Tapos, ito parang kamay yung ano. Tapos, ito malaking seeds. Yan. Kita mo po yung parang malaking seeds yung napulot ko din po yan sa ano, doon sa tabing dagat. Kasi sa reunion po, bawal pong maglangoy kung saan-saan kasi ang dami pong shark. So, yun. Yan po yung lamp na isang nabili namin. Yan. Home, ano lang, DIY lang po yan. Tapos, ang nangyari, nung kinuha po namin to, dalawa nga pala yung nabili kong ganito, na 5 euros. Yung isa, nandito lang yan. Yung nag-aabang. Ayun. Kasi, nakabili rin po kami ng isang clamp na to sa isang thrift store. 20 euros lang po to. Pero ang bigat-bigat niya po, as in. Sobrang bigat. So, nakita to ni Osh, mahilig siya sa Chinese na So, binili din namin. So, it's 20 euros. Tapos, satin po yung ito. Old na, tingnan mo po yung sa loob niya talagang, kakaiba, diba po? Ang ganda. So, parang, why bibili ka ng bago that you're going to spend like 200 euros when you can buy it in thrift store, diba po? So, yan. So, swertihan lang po talaga. Minsan, pag naswertihan mo yun, dibilhin nyo na po. Kasi, mahirap pong maghanap nung mga ganyan-ganyan. Siyempre, yung mga tao kasi minsan, namana nila, hindi nila gusto kasi mas gusto nila yung modernized na home. So, binibenta po nila in a very low price. Ayun. So, ako lagi kong chine-check yung sa marketplace dito sa France. Pag malapit lang po, tas maganda yung quality, ganon. Tas, sinasabi ko kay Frank, tas sinasamahan niya naman po ako. Ayan po. Tas yan yung po, mga driftwood din po to. Minsan pinang-decorate ko po yan. Ayan. Ayan. Tas mahilig din po sa mga old brush na natural. Tapos ito yung base na binigay sa akin ni George nung pumunta kami doon sa old house. Sabi niya, sige, kunin mo na. Chinese yan. Diba? Sabi niya, alam niya kasi galing ako sa Asia, diba po? Ayan po yung mga old brushes ko. Adik-adik din ako niyan, pero ngayon hindi na. Stop na po. Stop na po. Ayan. Stop na po sa yan po yung mga old brushes na nilinagay ko sa chimney. Kaya lang, after, kung gagamitin na namin po to, so, kailangan ko pong tanggalin tong mga old things na yan. Tapos, mahilig din po ako sa bird. Yan.
Mahilig po ako sa mga birds. So, pagka may mga motif na mga birds, gano'n. So, si Osh naman mahilig sa fish. Yan. Ito, nabili namin to sa thrift, €1 each. So, it's funny. Pagka, Kasi itong lamp na to, the same thing. Sa marketplace ko din po to nabili. It's very big, parang 50 yung diameter niya. Malaki po talaga siya. Tapos, yung paa niya is, look at that. I love, yung paa niya, mahal. I like the paa. So, it's really parang 1970s, 60s. So, €10. €10 po. Kasi yung mga galing sa Pilipinas, na mga galing sa kultura po. Kay Frank naman yan. Collection ni Frank yan. Ayan. Tapos yun, mga shells, mga collection kong mga glasses na galing sa dagat, gano'n. Tapos yan, mga old things. Old na apocalypse glass na galing sa Belgium. It's another bird here. Yan po yung mga pinagkakaabala namin all these years na bilhin sa yard sale, sa flea market po. Yun. Pero ngayon hindi na po ako masyado kasi wala na po kaming space, as in you need more space. Siguro kailangan mo talaga ng malaking space for that. Ayan. Yan po yung buhay-buhay dito sa France. Thank you po. Isa pa po sa mga kinahihiligan ko yung mga itong mga glasses na ganito, candy jars, yan. Pag nabibili din po yan sa mga thrift store, mura lang po, minsan €2, ganon. Tapos mahilig po ako sa mga old things na noon pa talaga po. Pagka may nakikita po ako na parang kakaiba or something, yung mga ganon na wood, ayan, binibili ko po yun pag gano'n. Marami pa akong, ayan, mga gano'n po. So, papakita ko niyo po yung mga nabili ko pong mga maliliit na kutsilyo na knife sa yard sale. Yan po yung mga old, parang old knife. Yan. Marami kung ano-anong old na gano'n po. Yan. Yan. Dati po adik ako sa mga ganito. Ang dami ko po niyan. As in. Nakakita ko. Binibenta pong mura. Hindi ko binibili pagka mahal. So, at the top of the kitchen, yan po yung mga pictures na nabili ko all these years. Mula po ko nung umano kami, nung kinasal kami ni Frank. So, we have this too. Ayan. Hilig din po ako sa mga ganito. So, sinesearch ko po talaga yung mga old na ganyan. Ganito. So, napakahirap pong hanapin ng mga bagay-bagay sometimes na mga old. Ito ganitong Pinas. Tapos, mahilig din po ako sa ganito. So, pagka sa flea market po, may binibinti. Minsan binibinta, 50 cents lang po. Asan ba yung? Si Osh nagdala po. So, nakakuha kaming dalawa. 3 na lang ganito ang nabili ko. It's Peugeot. In fairness, it's a very nice mechanic. Yung Peugeot po kasi, it's a car, mark ng car po dito sa France, like our car. So, ang nagtitinda po niyan is Peugeot. So, yung mechanic insights is from Peugeot. Yan. Yan po yung mga kinahihiligan ko. Yan po yung mga ganyang jar, gano'n. So, mga clay pot po talaga yung hilig ko. Mahilig pa ako sa clay pot, sa mga old spoons, gano'n. So, ang dami-dami kong ganyan. But now, I stop. Tapos, yung sa rolling pin din po, mahilig din po ako sa rolling pin. Yan. Yan yung mga old rolling pins. So, I buy that old rolling pins. Yan po yung mga kinahihiligan ni Manay Tini. Ayan po.